Dahil kompleto na ang laro ng mga buhaya mga kababayan para gipitin ang mga Duterte, ay ngayon ay pinasa na naman nila ang bola kay Boying Rimulya. Kumusta na kaya ito si Boying Rimulya, ano? Akala natin sakitin ito mga kababayan. Hindi ka pa ba magre-retiro, Boying Rimulya? At pagpapagaling ka, bakit hindi mo na lang ilaan ang iyong natitirang buhay sa piling ng iyong pamilya? Apparently mga kababayan, palaban pa rin itong si Boying Ying. Dahil tuloy-tuloy ang investigasyon nila mga kababayan laban kay dating Pangulong Duterte para talagang yan talaga ang makakapagpaunlad sa ating bansa. At bumuo pa sila ng task force mga kababayan para imbestigahan lang ang EJK ni Duterte. At sabi nitong sina Boying mga kababayan, mayroong mga pag-amin si Duterte. Kaya posible dang nakasuhan kung pagbabasihan natin mga kababayan ang mga law ng ICC, International Criminal Law. Parang hindi Department of Justice, no? Nauna ang mga bias na mga statement mga kababayan. Panoorin po ninyo ha. Sir, kumusta po yung kumusta po yung health nyo, Boying Rimulya? Huwag kang masyadong magpa-stress. Ibigay mo na lang yan sa iba. at hinayon niyo po nga task force on EJ? Okay naman. Okay naman. Very, very good progress. Wow, very good progress mga kababayan. Anong ibig sabihin mong very good progress, Boying Rimulya? Na mayroon na kayong naglilikom na kaso na laban kay PRRD? Diba dapat kung DOJ secretary ka mga kababayan, walang good or bad? Dahil parang very good. Tapos marami na kaming mga ebidensya, bumuo na kami ng progress para talagang sinasabi mong pinupulteriya mo ang mga Duterte. Yan ba ang DOJ? Department of Justice or Injustice? International Humanitarian Law ang ating pinupuntirya ngayon because it is the law that the ICC is studying. Pati siya mga kababayan, andun na. Na magnet na sa ICC. Dati-rati ang sabi, huwag kayong pumasok dito, wala kayong jurisdiction. Ngayon, ang ICC na ang kanilang basihan. As well as the law that we have here. And it's the law of the ICC actually. It's what they're using right now. Applicable ba yan? Law ng mga banyaga? International Humanitarian Law. So, it's the Republic Act 9851. So, that's what we're looking at right now. Sir, to confirm lang at tama lang po ang pagkakaintindi ko. Iniimbestigahan niyo na po si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yes! Manda ka digong. Sooner or later mga kababayan, posible na nilang isyuhan ng warrant of arrest sa dating Pangulong Duterte. Subukan nyo lang. Kaugnay naman sa Quadcom recommendation na tiling politically motivated. Si politically motivated. At demolition job ang naging depensa ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan kinundina ng partido nitong PDP. Kaaralan na umano ng DOJ ang rekomendasyon ng Kamara kasama ang mga isinumite nitong committee report at mga testimonya. So paano yan DOJ? Ang mga tumistigo dyan sa Kamara, wala dyan. Si Asyerto mga kababayan hindi mahagilap dahil nagtatago dahil sabit yun sa illegal na droga Tapos ang mga kanilang ilang testigo mga kababayan, Matobato, Las Cañas at yung sinataguba na nakakulong mga kababayan, mga kriminal. Tiniyak din ni Justice Undersecretary Jessie Andres na kasama sa bulto ng mga ebidensyang pinag-aaralan ang self-admissions ni Duterte sa mga... Self-admission? Saan doon na parte na mayroong self-admission? Iti-twist nila mga kababayan yung mga sinabi ni dating Pangulong Digong. Kung inyo talaga kikilatisin mga kababayan, wala pong nahita ang Quadcom doon mga kababayan. Ang hearings ng Kamara at Senado. Tatanggapin umano ito ng Korte dahil ito'y pinanumpaan at binitawan sa public proceedings. Like what? Tanong namin sa inyo, DOJ, ano ang inamin? Yung sinabi niyang DDS? Ikilaro ni dating Pangulong Duterte Davao Development Society, Death Squad. Wala namang specific na definition ang batas ng death squad. Ang tinutukoy na ang death squad ay yung legal death squad na ang kapulisan. Dahil parte sa kanilang trabaho ang makapatay talaga mga kababayan ng kriminal. Simple arithmetic mga kababayan itong DOJ. Parang hindi gumamit ng kokote. Ng mga constitutional bodies. Itutugma din ang bawat testimonya at ebidensya sa sariling investigasyon ng DOJ at National Task Force binuodor ni Boying Rimulya mga kababayan. Of Investigation sa ilalim ng binuong Task Force on Extrajudicial Killings patungkol sa madugong war on drugs ng nagdaang administrasyon. Na ang kalaban noon ay mga drogista.
Tapos gumaganti na daw ngayon mga kababayan ang mga drogista kaya inaatake si dating Pangulong Duterte. But as of now, there are already admissions on record. Admissions? Like what? Manong? Jesse Andres ng Department of Injustice. Made by the former president. And that is evidence that is admissible because these are all under oath and in a public proceeding. Lahat ito mga kababayan, makukuryente ito. Kung mapupunta talaga doon sa sa korte na mga kababayan, alin doon ang admission? Sa tingin nyo, ganun na lang kabobo si dating Pangulong Duterte? Piskal yan, abogado, prosecutor. Kaugnay naman sa Quadcom recommendation na tiling politically motivated at demolition job ang naging depensa ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan kinundina ng partido nitong PDP alang sa hakbang ng Kamara. Sa official statement ng partido, hindi lang PDP kundi halos lahat ng sambayan ng Pilipino mga kababayan kinundina itong kababuyan ng Quadcom at Marcos administration. Nila, walang sapat na ebidensya ang hakbang ng Quadcom. Lalo na ang mga testimonya na nakalap sa mga pagdinig ay nakuha umano sa pamamagitan ng pananakot at pagbabanta. Para naman kay Tapos, ang talagang mga testigo nila mga kababayan, yung testigo talaga ni Trillanes. Senator Robin Padilla, bagamat nahihirapan umano siyang magbigay ng pahayag. Si Robin Padilla nahihirapan daw magbigay ng pahayag. Bakit, Robin? 2 beses ka na namin nakita sa konsyerto sa Malacanang this December lang. Pero anya, naniniwala siya na kasinungalingan ang ibinulgar ng Quadcom. Ang Quadcom ang nasa likod ay si Ngag-Ngag. Kung talagang concerned ka kay PRRD, huwag ka na makiparty doon sa nanggigipit sa kanya. Hindi umano ito matanggap ng kanilang partido. Inarintula din ng PDP ang proseso sa nakaraang mga pagdinig ng isa pang komite sa Kamara hinggil sa maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Dahil dito, malinaw anya na target nilang sirain ang kanilang reputasyon. Talagang malinaw pa sa sikat ng araw. Ang 2025 elections. Matapos iporma ikatlong impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte, nakangiting nagpakita sa publiko si Duterte. Kasabay po ng pagbibigay ng isang mensahe ng umano'y pagpapakatatag. Sa nasabing video, bagamat hindi direkta, tila patama ang kanyang mensahe sa dati na nitong iginigiit na panggigipit sa kanya dahil sa mga issue. Hindi yan patama. Hindi yan talaga ang katotohanan. Issue na kanyang mga natatanggap mula sa mga kapwa niya politiko. Lalo na at yung mga politikong ginagamit siya mga kababayan noong kailangan pa siya noon. Pero ngayon, tinuturing ng basura si Sara. Ulam na itinuon ng Vice Presidente ang kayo, kanyang mensahe sa mga nagdurusang mga ina at kababaihan. Anya, magdasal at magpakatatag sa lahat ng pinagdaraan ng dagok. Magdasal. Sa lahat ng mga ina at kababaihan na naaabuso, nate-terrorize. Di ba mga kababayan, grabe yung pinagdaanan ni Sara. Babae pa yan mga kababayan ha. Isipin nyo na lang, ilagay nyo ang inyong sarili sa sitwasyon ni Sara. Lahat ng puwersa ng gobyerno ngayon sa Pilipinas mga kababayan, nakatutok sa kanya kung paano siya i-persecute. Parati nyo lang lakasan ang inyong loob at parati kayong magdasal sa Diyos ng wisdom, peace, and understanding. And of course, ang pinaka-importante sa lahat, pray to the Lord for strength. Ang masama pa nito mga kababayan, gumagamit pa ng bayarang media itong mga kalaban. Mga kalaban ng kabutihan mga kababayan, mga masasamang loob. Gumagamit ng media para siraan si VP Sara at ang dami nilang mga kampon mga kababayan na nambabash din kay Inday. Dahil lahat yan ay malalampasan ninyo. Pagiging matatag lang ang kailangan. Merry Christmas and a Happy New Year sa inyo lahat. Merry Christmas! Ano masasabi niyo dito mga kababayan na walang Pasko-Pasko sa mga jablo? At tuloy-tuloy ang investigasyon ng mga Buyingying Rimulya na ito. Ano masasabi niyo dito? Post your comments below.